Hi, kumusta po kayo? Kung nga pala si Joven sa OFW naka-base dito sa Kuwait. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at pakihit na rin ang notification bell down below para lagi kang updated sa kang newly uploaded videos. In this video ay sasagutin ko lang yung nag-comment sa may comment section dito sa aking YouTube channel. Ito yung comment niya. Hi sir, good day. Please help us the exact procedure kung paano namin may uwi sa Pilipinas ang alaga namin mga pusa through Qatar Airways. Thanks a lot. Shout out kay Mai Lorenzo. Ayan, so ito sagutin ko na yung inyong katanungan. Sa experience namin, alam nyo ba na ang Qatar Airways ang pinaka-convenient na pwedeng sakyan ng ating mga alagang pets? Oo, totoo yung narinig nyo. Dahil nakapag-uwi kami ng 18 na alaga namin pusa from Kuwait to Philippines. So nakapag-uwi kami ng 18 na pusa, dalawa kami na 9 kami, kasama ko yung aking partner, nang umuwi nung last May 2023. Pwede nyo panoorin yung experience namin. Ayan, so ito yung thumbnail. Paano namin ginawa yon? So syempre, nag-inquire kami doon sa mismong office ng Qatar Airways dito sa Kuwait. Sa mga nandito sa Kuwait, yung office ng Qatar Airways ay doon lang sa may Malia. Doon lang siya sa may sa tapat ng Al-Mutana, yung doon sa may Malia, malapit sa may GW Marriott. Yan, so sa tapat lang nun. Pumunta nga kami doon sa office ng Qatar Airways. Yan, so nagtanong kami kung ano yung procedure na dapat namin gawin para may uwi namin yung mga alaga namin mga pusa. Yan, so sinabi naman na dapat yung mga complete vaccination, ganun-ganon. Tapos nagkaroon sila ng veterinary card. May mga procedure naman siya tungkol mga doon. Meron akong video dyan, panoorin nyo na lang. At yung step-by-step procedure ay like ko na lang din sa may description box. Sasagutin ko lang ngayon ay yung mga procedure na ginawa namin kung paano namin uwi yung alaga ng pusa via Qatar Airways. Natapos na kami sa discussion about sa mga vaccination card, ayan, so kanilang mga deworming. So kasi complete naman kasi sila sa mga requirements na bago kami pumunta doon sa office ng Qatar Airways. At ngayon, tinanong na kami kung kailan naming plan na mag-travel. At ito yung ginawa ng staff doon sa may Qatar Airways. Kinuha niya yung aming full name, yung aming contact number, at saka email address. Magre-request kasi siya doon sa airline kung yung napili naming oras ay pwedeng magsakay ng 18 na pusa. At pinag-antay kami hanggang kinabukasan kung approve ba yung aming request. At luckily, yung napili naming date tsaka oras ay na-approve naman siya at pwede daw naming iuwi yung 18 naming mga pusa. Sa isang araw kasi, minsan diba 3 flights ang Qatar Airways dito sa Kuwait. Merong flights doon na hindi pwedeng magsakay ng mga pets dahil walang ventilation doon sa baba yung mga ibang airline para sa mga pets. At noong nalaman namin na approve ng aming request ay nabook kami agad ng aming ticket via fly booking. 1 month bago kami umuwi ng Pilipinas ay bumalik kami ulit doon sa may office ng Qatar Airways para naman bumili ng ticket ng aming mga alagang pusa. Bago daw pala naming bayaran yung kanilang ticket ay kailangan niya muna ulit mag-request. At ito naman yung mga informations na tinanong sa amin ng staff ng Qatar Airways. Kung ano yung mga breed ng mga aming alagang pusa na iuwi at kung ilan yung ilalagay namin sa isang carrier at yung size ng carrier. Yung maximum pala na pwedeng ilagay sa isang carrier ay 3 pusa. Pero, syempre dapat sila ay nakakatayo ng maayos at saka nakakagalaw ng maayos. Yung size ng carrier na ginamit namin noon ay ilalagay ko na lang din sa may description box. At nagantay ulit kami hanggang kinabukasan para ma-approve yung aming request. At pagka-approve ay bumalik kami ulit dun sa Qatar Airways para bayaran na yung kanilang ticket. Yung binayaran namin per carrier ay 107,250 fils, almost 19,000 pesos. Depende kasi yan sa dollar exchange rate. Siguro nagtataka kayo kung bakit kami nakapag-uwi ng 9 na pusa sa isang tao, which is yung pwede lang na may uwi ng isang OFW ay 3 pusa sa isang taon. Ang ginawa namin ay kunwari yung mga ibang pusa namin ay pagmamay-ari ng aming mga kaibigan at nagpagawa kami ng special power of attorney doon sa may embassy na kami ang magdadala ng kanilang alagang pusa. At yun, medyo magulo siya i-explain. So medyo marami kong take yung sa part na yun. So, nung kompleto na yung kanilang mga requirements, during sa aming flight ay syempre dalhin namin yung mga original. Hindi na kami nagpa-Xerox. So, yung mga kompleto na requirements ay ilalagay ko na lang din dito sa may description box para hindi nyo siya makalimutan.
Pero mayroong bagong policy ngayon ng Kuwait government. Simula January 2024 ay isang pet na lang ang pwedeng maiuwi ng isang tao. Kung meron kayong multiple pets na iuwi ay better na mag-consult kayo sa inyong airline kung pwede ba ninyo silang maiuwi. Meron pang isang option na pwede nating iuwi ang ating mga alaga from Kuwait to Philippines. Pwede nyo silang ipadala through cargo. Yung sa araw ng flight pala ninyo ay ipapasting ninyo yung alagang yung pusa 8 hours before ng inyong flight para syempre hindi na sila magdumi doon at saka umihi sa kanilang carrier. At huwag nyong kalimutang maglagay ng kanilang inuman at saka yung kanilang kainan. Yung sa pag-check-in naman pala, pag pauwi na kayo ay kahit 4 hours before ng inyong flight, kayo pumunta. Dahil hindi naman na siya kailangang i-reserve, ganun-ganun unlike doon sa mga ibang eroplano. Kasi meron naman silang confirmed ticket. Yung sa arrival naman doon sa Pilipinas ay doon siya mismo lalabas yung mga inyong alagang pusa. Doon din sa may labasan ng mga luggage. Kapag nakuha na ninyo yung luggage at saka yung inyong alaga ay diretso na kayo doon sa may quarantine. Prepare nyo yung document na import permit at saka yung kanilang vaccination card. At iscan din pala nila yung microchip ng inyong alaga. At magbabayad kayo doon sa quarantine ng 710 pesos. Sa costume ay wala na kayong babayaran doon. Case-to-case basis lang. Merong ibang naniningil, meron namang hindi. At dyan lang ang aking may share tungkol sa kung paano maiuwing ating alagang pusa via Qatar Airways. I hope na meron kayong natutunan sa video na ito. If you want more video like this, please comment down below para makagawa ulit ako ng panibagong video. Kung kayo pala ay naghahanap ng mga produkto para sa inyong mga alagang pusa at aso, ay bisita nyo lang aming Shopee account, LovelyFur20. Titinda kami ng mga vitamins, food supplement, shampoo, at saka mga iba pang mga kagamitan. At please visit also our second Shopee account, LFB Apparel. Nagtitinda rin kasi kami ng mga oversized t-shirt, 100% cotton, tsaka expandex. Marami kayong mga papipili ang mga designs. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pakihit na rin ang notification bell down below para lagi kang updated sa kanyang uploaded videos. I hope you enjoyed this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!